Good morning mga kapigmates. Magandang araw sa inyong lahat. Sa bagong anak natin. So 3 days sila since birth. So bagong putol na buntot, bagong inject ng iron 1 ml, bagong putol ng ngipin. So yun po, 3 days nila ngayon since birth. Yan. Yan. So mga takot pa sa akin, mga ayaw magsilapit sa akin. Yan. Yung inahin din po natin mga kapigmate, day 2 bago ko pinaliguan. So kahapon ko po pinaliguan yan. So ngayon hindi po muna kasi nagputol ako ng mga buntot, ngipin at nag-inject ng iron sa kanila. So ayan. Sa day 3 natin mga kapigmate, tip ko lang sa inyo, ang pagpapakain natin dito sa inahin natin ay 1 kilot kalahati pa lang po. Day 3 na po. 1 kilot kalahati pa lang po ang pakain sa inahin natin. So kung mapapansin nyo sa 1 kilot kalahati, so wala po kayo makikitang nagtataing piglet. So hindi pa po kasi tama na damihan ang pakain sa piglet. Pero bukas magsisimula na po ako magdagdag ng dami ng pakain sa ating inahin. Para po sa masuportahan yung ng mga piglet na sa gatas ng piglet para mas dumami yung gatas ng inahin. Nagsosolo siya. So yun yung isa naglublob na dun sa tubig. So mga kapigmate, day 1, day 2, naglalagay na tayo ng feeds dito. So yan o, paubos nga o. So day 1 naglagay na ako dito. Kaya lang, hindi ko po sa kanila sinusubo na. O hindi ko na pinapahay din sa inahin. So, katagalan naman ng experience ko mga kapigmate, bali, alam ko na rin na ang mga piglet mga kapigmate ay curious sa lahat ng bagay. Lahat ng pwede nilang kainin, ngat-ngatin, ginagawa nila. So, kaya ang ginagawa ko dito mga kapigmate sa atin, naglalagay na lang ako ng feeds dito. Tapos minsan mga kapigmate, pag ang inahin ay kumakain doon sa feeder niya, ako naman ay naglalagay ng feeds dito sa likuran. Kasi, habang kumakain yung inahin, yung mga piglet, parang naano rin sila, yung parang nahihikayat din sila na tumikim-tikim. Tapos yung feeds natin na nilalagay, ito mga kapigmate, booster feeds po ito ng Pigrolac. Booster feeds po yan. Tapos, ito, pure feeds lang yan. Pero yung nilalagay ko dito sa likuran ng inahin mga kapigmate, nilalagay ko ditong feeds pag kumakain yung inahin, may kasamang Madre de Agua mga kapigmate kasi mas na-attract sila sa amoy ng Madre de Agua yon na kakain din nila. So hindi na tayo ngayon masyadong nagpo-focus sa pagpapakain mga kapigmate ng piglet kasi kabisado na po natin yung mga gusto ng piglet. So mga 15 days malalakas na kumain yan, 10 days, 15 days malalakas na kumain yan. So update naman tayo sa natin mga kapigmate. So ito yung dalawa nating pinampon. So mas matanda to ng 1 day dito sa iba kasi ang anak nito siyam lang. Yun, yung brown natin, si Gigi. Ito si Gigi mga kapigmate ay nanganak po ng 2 lang. So yung vlog natin nung nakaraan, sabi ko ipapaampon dito. So ayan na po yung dalawa. Yung 2 malaking yan. Ito at yun. Yan mga kapigmate. Dahil 2 lang sila na pinanganak ng inahin, kaya malalaki po. Yan, kaya malalaki. So makikita nyo yung mukha ng big mga kapigmate. So kalat yung gatas sa inahin. Ay sa bibig niya. Ibig sabihin malakas pa yung gatas ng inahin natin. Sa pagdadagdag mga kapigmate ng pakain sa inahin, nakapokus ako sa mga piglet mga kapigmate. Yan. Ang pakain ko nga pala dito mga kapigmate sa ating inahin ay grower. So grown. So bakit po grower? Kasi po ang inahin natin ay medyo may kapayatan. Tapos kung kayo po ay matagal na nanonood sa mga vlog ko, alam nyo na rin po siguro na ang pakain ko sa mga inahin ko ay grower lang po. Saka mas tipid mga kapigmate kung grower lang pakain. So mas madali ko pa na-kondisyon yung inahin. Kaya grower po ang pinapakain ko sa inahin. Pero minsan, pag mataba yung inahin mga kapigmate, nagigestating naman ako. Hindi naman po sabi na mapalakas yung gatas ng mga kapigmate. Hindi yung mapalakas yung gatas ng inahin. Kasi kahit grower mga kapigmate, malakas din ang gatas ng inahin. So ang inaano ko lang nun mga kapigmate, pag nagigestating ako mga kapigmate, lactating pala mga kapigmate. Para ko lang, sabi natin na mabalance ko lang yung taba ng inahin, yung laki niya. Kasi pag grower pa rin napapakain ko, pag malaki na, sobrang kukunti lang may papakain ko, pero malalaki rin yung piglet. Tapos pwede pa lumaki rin yung inahin. Kaya naman, lactating pinapakain ko minsan para ma-maintain ko lang yung laki ng inahin. Kasi mga kapigmate, ang grower, napakabilis magpalaki ng inahin. Para sa akin napakaganda mga kapigmate ng grower sa inahin. Kaya lagi po akong grower kung magpakain sa inahin. So, nung mga nakaraang buwan, nagtipid tayo sa feeds mga kapigmate. So nagdeveloper tayo. So sabihin natin na sa pagtitipid natin na yon, sobrang tinipid din tayo ng inay natin. Tapos kukunti pa mga anak. So ngayon nakaka2 buwan na tayo simula na pure feeds tayo. Siguro sa mga susunod na anak nito makabawi naman tayo. So ayan sila.
So, yan mga kapigmate. Kung mapapansin nyo mga kapigmate ang ganyan, pag pinisil nyo ito mga kapigmate, wala, di ba? Hindi po yan mga kapigmate masasabing mahina ang gatas. Pag masdan nyo yung Bexo, nagpapadede pa yung inahin, tignan nyo yung mga piglet. So, ayun na. Naggagala na sila. Nagpapadede pa yung inahin. Ibig sabihin, sobra-sobra pa yung inilalabas na gatas ng inahin para sa mga piglet. Yan. So, yan. Yan masasabi mga pigmate na malakas pa yung gatas ng inahin. Hindi natin kailangan magdagdag pa ng pakain sa inahin. So, sa isa't kalahati, maintain ko muna. Pero pag napansin ko mga kapigmate na yung inahin natin ay gusto pang dumede ng lahat na biik niya, pero yung inahin natin natayo na. Yun doon na natin masasabi mga kapigmate na kailangan na tayo magdagdag ng pakain sa inahin kasi kinukulang na ng gatas yung mga piglet. So, yun lang mga kapigmate. Update natin sa day 3 ng ating mga piglet. So, ayan lang. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si John Jerry Alto ng John Jerry's Backyard at ang mga vlog ko ay all about pig learning. So, yun lang. Maraming salamat.